itinatanggi ho, mga kababayan. Diba? Ito nga ho iyon, no, mga boss chief amo, sir. Yung sinabi ni Rodante Marcoleta mismo doon sa Senado versus doon sa text message na itinatanggi niya na sinabi niya na i-give up o kulang daw yung konteksto ipinalabas. Pakinggan natin mga bossing kung totoo ba na talagang kulang yung konteksto na inilabas at para lang sirain si Rodante Marcoleta. Talaga ipagpapatayan natin dito for something that is Atras ko ha. Ito po, kung mababasa nyo, lakihan natin. Hindi ako importante dito. Ang importante yung text message. Ayan o. Pakinggan natin si Rodante Marcoleta, mga bossing ha. ano ba talaga ipagpapatayan natin dito for something that is not even within our EEC? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIT. Ano ang ipagpapatayan natin dito na something na wala naman sa ating economic zone? Ang gawin natin, i-give up natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Diba? Yun po yung mismong sinabi ni Rodante Marcoleta. Ano go-govern? Para madali, i-give up natin yung KIT. Para madali, i-give up natin yung KIT. At dyan po sa pag-uusap na yan, mga boss chief amo, sir, mismong binlangko siya, sinupalpal siya ni Senator Ping Lacson ho, mga kababayan. Ngayon, ano yung sinasabi ni Rodante Marcoleta dito sa text message na hindi ko sinabi na ipamigay natin yung KIG. Pero doon po sa narinig natin, mismo ang sinabi, i-give up natin yung KIG. KIG, Kalayaan Island Group. Di ba? Yung pag-give up, pamimigay na yun eh. Pagbigay yun eh. Ano pa yung itatanggi niya dito? These people, eto pa ha, sabi niya dito, Ito po yung mga patunay na si Marcoleta talagang kapag kayo, ewan ko, kapag kayo may mga nasasabi, biglang kumakambyo ho talaga eh. Sabi niya dito, hindi ko sinabi na ipamigay natin ang KIG o Kalayaan Island Group. These people are deliberately abbreviating the context of what I actually discussed at the last CA hearing before the 35 members of the AFP who are to be confirmed on that day. Sagot nung nagtanong sa kanya. Copy po, Sen. Tingnan nyo, mga kababayan. Uulitin ko yung video ha. Kung talagang hindi niya sinabi yun. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito for something that is not even within our EEC? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIT. Ano go-govern? Para madali, i-give up natin yung KIT. Para madali, i-give up natin yung KIT. Di ba? Sabi ni Joker 84, sinabi niya na i-give up para walang gulo. Tapos sasabihin niya, hindi niya sinabi. Sinungaling nga talaga. Ngayon, mga bossing, ano po ang masasabi? Nung mga tao na nakatira doon mismo sa mga isla na 'yon. O bitawan na lang ang Kalayaan Island Group. Ba yun? Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Biruin nyo, mismong yung mga malalaking kumpanya ng mga tagapagbalita, yun din yung pagkakaintindi at yun yung mismong sinasabi nila. Pinalagan yung sinabi ni Marcoleta na bitawan na lang. Diba? Sabi ni Paulo Galang, harap-harapan sa mga senador, ang pag-traidor. Nakakahiya ho, no? Grabe itong mga senador na ito. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Isipin mo na lang, no, kung ikaw ay naninirahan doon sa lugar na iyon, tapos marinig mo sa senador
ng Pilipinas. Para madali, bigay na lang natin yan. Grabe, nang hinayang ako bigla doon sa mga pinaggagawa ng ating mga bayani nung panahon nang sila ay namumroblema sa ating bansa dahil may mga mananakop po. Biruin mo, ang problema nila, unang-una, sandata. Di ba? Sandata dahil ano lang ang gamit nila? Gulok lang ho. Mga tabak lang ho. Mga matatalim lang ho. Ano ang gamit ng mga kalaban nila? Mahahabang rifle. Pero, umatras po ba yung mga bayani natin na paboritong-paborito ni Senator Robin Padilla na si Gat Andres Bonifacio? Hindi. Lumaban, mga bossing. Di ba? Hindi alintana sa kanila kung mahina man yung kagamitan nila. Ang importante sa kanila ay kung ano yung magiging future ng mamamayang Pilipino. Kagaya po natin na namumuhay po ngayon. Di ba? Kaya naman po mga bossing ganito ang ating buhay malaya. No? Kaya tayo ay naninirahan sa Pilipinas nang walang ibang umaapi sa ating ibang nasyon dahil po utang natin yan doon sa mga bayani natin. Ngayon, eto dumadating sa punto na tayo naman ang may pagkakataon ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, na ipagtanggol ang ating bayan. Tapos maririnig lang ho natin doon sa mga DDS. Kayo ang mauna sa gera. Tayo ho, ako, mga bossing, walang problema sa akin. No? Masaya ako na ipaglalaban ko ang bayan natin, mga bossing, kung dumating man sa mga punto o mga pagkakataon na ganon. Pero yung mga DDS, ang tatapang sa mga social media, ang yayabang sa mga social media, pero pagdating po sa pakikibaka, sa paglaban, sa pagdepensa sa ating bansa, wala na, iyakan na. Sila na yung magsasabi, oh wala, kayo na lang, tapos kami nasa likod. Nana ko, Friday, shout out sa iyo at Ardayan. O, tuloy. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Biruin mo, no? Kaya naglakas loob na din na okupahan ng Pilipinas yung mga isla na yon. Dahil nga unang-una, yung UNCLOS, sinabi na din dyan. Di ba? Sinabi na din. Oh. Tapos ikaw paatras ka. Tapos ikaw na senador ng Pilipinas, gusto mo humina yun. Anak ng putik naman talaga ang mga Marcoleta, ho. Hindi mo alam kung wig ang buhok o hindi. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Dante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay. At pangalawang beses na ho niyan, na kumambyo si Marcoleta patungkol dito sa West Philippine Sea. Kasi ako ho naniniwala kung talagang alam na alam nila at kung talagang yung ipinaglalaban nila, alam nila. Naniniwala ho ako, walang kambyuhan ho yan. Walang pagbawi doon sa kanyang mga sinabi. Bagkus, talagang susuportahan niya pa nung mga nalalaman niya para hindi siya mapahiya. Di ba?